gagawin ko nito? Same case kay Tino. Makati? Meron akong gamot doon. Dami, dumudugo na yung katawan mo, oh. Kailangan ko ng tali. Saglit lang ha, wait lang. Saglit lang, balikan kita. Kuha muna tayo ng food, wait lang. For today's video mga kamuma, at eto na nga, sasagutin ko na yung tanong nyo regarding kay Lucky since hindi nyo na nga po nakita si Lucky sa aking video. I'm sure na hindi nyo rin makakalimutan si Lucky mga kamuma, and sigurado din ako na hindi nyo rin nakakalimutan yung mga ginagawa ko kay Lucky. Dahil nga pinagtiyagaan ko talaga si Lucky na mapagaling siya mga kamuma para naman bumalik sa dati ang kanyang kulay at ang kanyang kagwapuhan. Hindi talaga ako sumuko mga kamuma para lang mapagaling si Lucky. Lahat ginagawa ko. Kahit na sa umpisa medyo natatakot si Lucky, syempre hindi mo talaga maiwasan mga kamuma, lalo na kapag kayong mga ganitong situation na inaabandona sila ng kanilang mga owner. Kaya kahit anong busy ko sa buhay mga kamuma, hindi ko talaga nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan yung obligasyon ko kay Lucky na mapagaling talaga siya mga kamuma. Kahit sinasabi na ng isip ko noon na ayoko nang tumulong, pagod na ako, hindi ko na kaya. Pero kapag kasi nakakakita ako ng mga ganitong senaryo, ay hindi ko talaga nga sila matiis mga kamuma. Kaya hanggang sa nakita ko na sobrang laki ng nagiging improvement ni Lucky. So, walang imposible mga kamuma, no? Kapag bukal sa loob yung mga ginagawa mo, grabe talaga yung pagtatyaga ko dito mga kamuma na para lang makuha ko talaga yung loob ni Lucky. Pero sabi nga nila, kapag para talaga sa'yo ay para sa'yo, at kapag hindi ay kahit ano pang gagawin mo mga kamuma ay hindi talaga magiging para sa'yo. And kung naalala nyo nga po mga kamuma na ito yung time na nakuha ko na nga yung loob ni Lucky, nakasama ko na siya ng 2 gabi. Tapos ayun, nung time sana napapaliguan ko si Lucky, so bigla siyang nakawala mga kamuma kasi nga lumuwag yung kanyang tali sa leeg, lumuwag yung kanyang collar, tapos hindi ko nakita. And then datay, bumalik ulit si Lucky sa kanyang pwesto, and medyo natakot nga siya mga kamuma, siguro na trauma siya, natakot siya na itatali ko siya. Kaya simula nun mga kamuma, nung nakatakas si Lucky at bumalik siya sa kanyang pwesto, ay hindi ko na nga po nakuha yung loob ni Lucky. Bakit? Ano gusto mo? Ha? Ano gusto mo? Gusto mo mag-walking? Ha? I-walking kita? Gusto mo mag-exercise? Good morning, Lucky boy. Kain na si Lucky. Kain na. Ano? Ba't nagpapababy ka kay mo? Kumusta tulog mo dito? Ayos lang? Ayos ka lang? Kaya mamaya maligo ikaw para mawala yung ibang mga kati-kati mo sa katawan. Kain ka na. Dog food lang muna ang breakfast, ha? Dog food lang ang breakfast, then mamayang gabi lang kakain sa dinner. Pati sa lunchtime, dog food muna. Okay? Gusto niyo mag-walking? Yan si kuya. Ang dinalan ka ni kuya ng tubig. Lagay mo dun kuya. I think gusto niya yung ano doon mo yung parang yung ginagay mo doon. Hindi. Kinain niya man yan. Kain ka na.
Gusto mo mag-CR? Baka mag-poop siguro yan siya kuya. Oops ka na. Kami na maglinis. Go na. Gusto mo na mag-CR? Mag-poops ka na. Ayaw nila mag-poop sa kanilang ano. So, ayan, marami rin kami nagiging moment ni Lucky mga kamoma. And, ayun nga, sa ganito kasi yung nangyari. Nung time kasi na parang magpapaschedule na naman sila na magpa-dog pound dito sa subdivision namin. So, kaya hinahanap ko siya. Then, yung front ng bahay mga kamoma na kung saan doon nakastay si Lucky, and minsan siya din po yung nagpapakain kay Lucky kapag wala ako, kapag hindi ko nabibigyan si Lucky ng pagkain. So siya na po yung nag-ampon kay Lucky mga kamoma at dinala niya doon sa kanilang farm. Kaya very thankful din ako mga kamoma dahil nga nakuha siya ni Sir. And yung nag-ampon po kay Lucky mga kamoma is isang rescuer. Meron po silang shelter. Kaya siguro no, talagang meron ngang purpose. So it means hindi kami nakatadhana ni Lucky. Kahit na sobrang dami na naming pinagsamahan mga kamoma at gumaling na siya sa kanyang karamdaman, sa kanyang skin problem. Sa iba napunta si Lucky. But very thankful ako mga kamoma dahil napunta nga si Lucky sa tunay na pet lover, tunay na animal lover mga kamoma. So, ayun nga no, siguro talagang merong purpose ang lahat, and that was the time din na nung na-rescue ko rin si Mikay mga kamoma. Etong kondisyon kasi ni Lucky at saka yung kondisyon ni Mikay is sobrang worst talaga na kailangan mo talagang bigyan ng atensyon na hindi mo kayang pabayaan na titingnan lang mga kamoma. Pinagpray ko naman talaga mga kamoma na sana merong aampun kay Lucky, sana merong mabuting puso na magkupkup sa kanya. So thanks God at nasagot nga yung dasal ko mga kamoma. And let's pray din mga kamoma no, na sana balang araw lahat ng municipality ay magkakaroon ng free kapon para sa mga pusa at saka mga aso, lalo na sa mga female mga kamoma, kasi sobrang hirap and sobrang mahal ang pagpapakapon sa mga babaeng aso at saka pusa. Then how I wish din no na magkakaroon ng shelter, kumbaga yung mga pinapakapon nila i-release lang nila kapag gumagaling na sila, like after 1 week meron silang pahingahan mga kamoma bago sila i-release kapag naka-recover na sila, nang sa ganun ay makontrol natin ang pagdami ng mga aso at saka mga pusa. So ayan, hanggang dito na lang mga kamoma. Maraming salamat sa mga nakakasubaybay sa amin ni Lucky. Actually sobrang namimiss ko din siya mga kamoma, and hoping one day mabisita ko rin si Lucky at makita ko yung kanyang kalagayan, kung okay ba siya. And thank you din kay Sir dahil nga inampon niya si Lucky mga kamoma.